Hinamak na manugang. Kabanata 10. Matapos gawin ni Dixon Alex ang mga pamamaraan ng pagpirma, patungkol sa pahintulot para kay Wang Lizu bilang presidente ng kumpanya, diretso siyang umuwi. Pagbukas niya ng pinto, ang eksenang nakita niya ay ang kanyang asawa si Lewis Jane, ang kanyang biyenan, at biyenan na halos nakahandusay sa sahig. Nakaupo sa sofa sa harap nila ang isang matandang ginang na elegante ang pananamit na may maliit na ekspresyon sa mukha. Si Old Lady Lewis talaga ang nasa bahay. Hindi napigilan ni Alex Dixon na medyo nagulat nang makita siya. Bilang pinuno ng pamilya Lewis, hindi kailanman nagkagusto ang matandang ginang Lewis sa pamilya ni Lewis Jane. Ilang taon na silang kasal at hindi pa niya nakikita ito noon na pumunta dito at hindi niya alam kung ano talaga ang itsura niya. Bakit siya biglang dumating ngayon? Mabilis na naalis sa pag-iisip si Alex Dixon at magalang na binati siya, "Hello, Lola." Tumingon ang matandang ginang Lewis at nang makita niya itong walang kwentang manugang na si Dixon Alex, malamig siyang bumuntong hininga at hindi na sumagot nang hindi na siya tinitigan pa. Alam ni Alex Dixon na palaging minamaliit siya ni Old Lady Lewis. Sanay na siya sa ganitong ugali kaya naman, nagkibit-balikat na lang siya at tumabi kay Mrs. Lewis Jane. Sa oras na iyon, ang biyenan ni Dixon Alex, si Helena ay nagmamadaling bumangon at nagdala ng isang tasa ng tsaa. Magalang niyang sinabi, "Nay, uminom ka ng tsaa." Hinawakan ni Old Lady Lewis ang tasa, inilapit ang kanyang ilong sa tsaa at inamoy iyon habang nandidiri, "What ano ito? Nilagay mo ba dito ang bulok na dahon ng tsaa para inumin ko? Bilisan mo at alisin mo ito." Nang marinig ito, naging lubhang awkward ang ekspresyon ni Helena. Ang ganitong uri ng dahon ng tsaa ay ang pinakamagandang kalidad na binili ng kanyang asawa at karaniwang ayaw niyang inumin ito sa takot na mabilis itong maubos. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na masyadong mapili ang matandang ginang. Tumingin si Old Lady Lewis sa mga taong naroroon sa kanyang ekspresyon na puno ng paghamak habang sinasabi niya, "Pumunta ako ngayon dahil sa seremonya ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ni Meghan at ng young master ng pamilya Wang. Matalino at napakasunurin si Meghan kaya nagawa niyang magpakasal sa pamilya Wang. Higit pa rito, ang pamilya Wang ay higit na mas malakas kaysa sa pamilyang Lewis sa lahat ng aspeto. Kapag makapasok si Meghan sa pamilya Wang, makakakuha din ang ating pamilyang Lewis ng mga benepisyo." Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, ang kanyang matalim na titig ay bumaling kay Dixon Alex at nagpatuloy siya sa isang mahigpit na boses, "Ang pamilya Wang ay isang makapangyarihang pamilya at ang aming Lewis family ay isa ring malaking pamilya. Bagamat hindi namin maikukumpara sa kanila, hindi namin maaaring hayaang maliitin tayo ng pamilya Wang sa panahon ng engagement bouquet na ito. Kaya, ang dowry ay dapat na bukas palad, at talagang hindi tayo maaaring mawala ng mukha." Nadama ng matandang ginang Lewis na ang pamilya Wang ay higit na makapangyarihan kaysa sa pamilyang Lewis sa mga tuntunin ng yaman at kapangyarihan. Hindi naging madali para kay Lewis Meghan na pakasalan ang dakilang young master ng Wang family. Para sa kadahilanang iyon. Kumbaga hindi nila pwedeng ipakita ang kanilang kahinaan sa harapan ng mga ito. Kahit na ito ay para sa kapakanan ng dignidad, hindi siya maaaring maliitin ng pamilya Wang. Matapos pakinggan ang kanyang sinabi, nagmamadaling nagtanong si Helena, "Nay, anong ibig mong sabihin?" Marangal at walang emosyon ang mukha ng matandang ginang Lewis, kaya walang makapagsasabi kung nasa maganda ba ang mood niya o masama, at nagpatuloy siya, "Ano ang ibig ko sabihin? Ang ibig kong sabihin ay eksakto na ang iyong pamilya ay dapat ding maghanap ng isang disenteng regalo bilang isang donasyon." Nang marinig ni Helena ang mga salitang ito, agad na naging pilit ang kanyang ngiti habang nagtanong, "Kung gayon, sa tingin mo magkano ang angkop para sa isang regalo?" Tumingin si Old Lady Lewis kay Helena at dahan-daang sumagot, "Ang tiyuhin ni Meghan ay nakabili na ng Porsche para sa kanya mahigit nasa 2 milyon. Ano man ang desisyon ng iyong pamilya na ibigay, hindi ito maaaring mas mababa pa sa halagang ito." Sa oras na ito, si Lewis Jane, na walang sinabi sa kabuuan, ay nagtaas ng ulo at mariing pinabulaanan, "Lola, sobra na ang 2 milyon. Milyon-milyong yuan pa ang utang ng pamilya namin sa utang sa ibang bansa. Hindi namin kayang bumili ng ganoong kamahal na gift." Kinagat ni Helena ang kanyang mga ngipin at tinugunan ang mga salita ng kanyang anak, "Opo, Nay,
hindi po talaga kayang bayaran ng pamilya natin. Biglang sumapa si Albert Lewis para hikayatin si Old Lady Lewis na may nakakabigay puri ng ngiti. Ma'am, sa tingin mo, baka pwede kami magbigay ng mas mababa. Napakalaki ng 2 million. Sa harap ng mga pagtutol, nang dilim ang mukha ni Old Lady Lewis at nagalit siya, may pera ka man o wala ay wala akong pakialam o kailangan bigyan ng konsiderasyon. Ngayon, mag-iiwan ako ng mga salita dito. 2 milyong yuan na halaga na regalo, yan dapat mong ibigay sa akin. Ayan na. Ibinuko ni Helena ang kanyang bibig at tumingin kay Lewis Albert para humingi ng tulong, ngunit napayuko lang si Lewis Albert at nanatiling tikom ang bibig. Hindi man lang siya naglakas loob na magsalita laban sa kanyang ina. Umiling si Alex Dixon mula sa gilid. Sa mga oras na ito, ang kanyang biyenan ay hindi man lang naglakas loob na magsalita para sa kapakanan ng sitwasyon ng kanyang pamilya. Masyado siyang mahina. At saka, kung hindi mo mahawakan ng maayos ang bagay na ito at masira mo ang mukha ko sa harap ng pamilya Wang, huwag mo akong sisihin sa paghihiganti sa iyo mamaya. Matapos magsalita ng may pagkapuot si Old Lady Lewis, diretso niyang sinara ang pinto at umalis na may mayabang na kilos. Nang makita ni Helena ang pag-alis ni Old Lady Lewis, napabuntong hininga siya at nagreklamo, apo rin si Jane ng Lewis family pero nang magpakasal siya, walang nag-abalang bigyan man lang siya ng pulang pakete kahit napakadaming tao sa Lewis family. Pero nang si Meghan na ang kinasal ay pinipilit niyang gumastos ng 2 milyon ang pamilya namin para lang sa regalo. Paano ba naman napaka-bias ni nanay? Itinikom ni Albert Lewis ang kanyang bibig habang malungkot na sinabi, sige. Ang apurahang bagay ngayon ay mag-isip ka agad ng paraan para makakuha ng 2 milyong. Habang sinasabi niya iyon, may pumasok na ideya sa kanyang isipan at mahinang nagsalita, tama, mayroon pa tayong 2 milyon, na ngayon ay nakay Dixon Alex, di ba? Magagamit muna natin ito para sa emergency. Nang marinig ito, nagngangalit si Helena at pinigilan ang pagnanasang bugbugin siya. Pinagalitan niya, nababaliw ka na ba? Gamit nito, may utang pa ang pamilya natin ng 6 na milyong yuan sa kaibigan niya at hindi namin alam kung paano ito mababayaran. Gayunpaman, may lakas ka pa ring magbanggit tungkol sa pagbibigay nito para sa regalo ni Meghan Lewis. Ano pa bang magagawa ko? Malungkot na sabi ni Lewis Albert, sinabi na ni Mama. Kung hindi natin maibigay ang gusto niya, siguradong magagalit siya. Sumimangot si Jane Lewis at naputol, actually, Dad, since na ibabalik muna sa kaibigan ni Alex ang pera na iyon, ibinalik na ni Alex sa kanya. Habang nagsasalita siya, lihim na tiningnan ni Lewis Jane si Dixon Alex mula sa gilid ng kanyang mata. Naintindihan agad ni Alex Dixon ang ibig niyang sabihin. Hinawakan niya ang kanyang ilong at sinabing, Tay, totoo po. Nailipat ko na nga ang 2 milyon sa kaibigan ko. Nang mabalitaan ni Lewis Albert na nailipat na ang 2 milyon, agad niyang pinunasan ang kanyang mukha ng may pagkadismaya at napabuntong hininga na may mapait na mukha. Ano ba ang dapat nating gawin? Paano kung magalit ang lola mo at magdesisyon na bigyan pa tayo ng gulo? Ibinuko ni Jane Lewis ang kanyang bibig at sinabi sa isang mapang-akit na tono, Tay, magsusumikap kami sa abot ng aming makakaya. Kung tutuusin, hindi namin pwede ibenta ang bahay para makabili lang ng regalo para kay Lewis Meghan, di ba? Tumango rin si Helena at sinabing, tama ang sinabi ni Jane. Kung tutuusin, ilang 100,000 na lang ang natitira sa pamilya. Sa aking palagay, bumili na lang tayo ng 50 hanggang 60,000 regalo para sa kanya. Tutal, mayroon pa tayong pera para mabuhay. Pagkatapos nito, mabilis na nagrekomenda si Lewis Jane ng isang lugar, hindi masama ang Green Pavilion. May mga jade at gintong alahas na may magandang kalidad doon. Maaari tayong pumunta doon at tingnan. Walang magawa si Albert Lewis. Naiintindihan din niya ang kanyang pamilya ay hindi makakakuha ng anumang pera ngayon, lalo na ang isang malaking halaga tulad ng 2 milyon. Kahit na ano, hindi nila masatisfy ang matandang ginang. Matapos magpasya ang tatlong magkapamilya, mabilis silang naghanda para umalis papunta sa pavilion. Pagkatapos, hinatid ni Dixon Alex ang pamilya sa Green Pavilion. Abangan ang susunod na kabanata.